Anong balita sa boxing? Isang araw pagkatapos ng laban nila ng ating kababayan Marlon the Nightmare Tapales at ni Japanese Monster Naoya Inoue, ay kahit natalo nga si Marlon Tapales ay dinagsa pa rin siya ng papuri, pati rin ng mga Hapon. Nasabi nitong isang Hapon na pagkatapos daw ng laban ni Inoue at Tapales ay nagustuhan daw nila sa Tapales at sa mga susunod na laban nito ay susuportahan daw nila ito. Nag-post naman itong trainer ni Marlon Tapales na si Ernel Fontanilla. Sabi, maraming salamat sa inyong lahat sa support ng Team Tapales, mabuhay. Mukhang nakarecover na ang Team Tapales sa kanilang pagkatalo. Mukhang masaya na sila sa kanilang larawan. Syempre naman, payday na. Ang laki ng kinita ng Marlon Tapales na balitang 150 million pesos. Kaya tiba-tiba ang Team Tapales ngayon. Pero bali-balita lang naman yung 150 million pesos. Abangan na lang natin kung ano yung aktual na kinita ni Marlon Tapales dito sa laban niya sa sikat na sikat Japanese superstar, the monster Naoya Inoue. Sabi naman ni GMA analyst JM Shasat, sabi niya, uunahan ko na kayo. That version of Naoya Inoue will knock out Janriel Casimero in 2. Ito yung post ni JM Shasat na sinasabi niya na ang version daw ni Naoya Inoue sa laban niya kay Marlon Tapales, kung saan dinomina niya ang laban at ninockout si Marlon Tapales sa round 10. Ang version daw ni Naoya Inoue na ito ay inanockout lang niya si Janriel Casimero sa 2 round lang. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga lods? Ito naman ang mga ginamit na boxing gloves ni Naoya Inoue at Marlon Tapales, kung saan ang ginamit ni Naoya Inoue ay winning gloves at si Marlon Tapales ay Grant gloves. Tignan nyo mga lods kung ano ang pagkakaiba. Sa nakikita ko mga lods, napakanipis ang mga gloves ni Naoya Inoue. Samantalang itong kay Marlon Tapales dito sa ibaba ng picture ay parang ang kapal, mukhang lumolobo sa kapal. Kaya ano ang masasabi nyo tungkol dito mga lods? Ito naman ang mukha ni Marlon Tapales at Inoue pagkatapos ng laban. Talaga naman punong-puno ng gasgas ang mukha ni Marlon Tapales at nadungisan talaga. Samantalang ito si Naoya Inoue, napakalinis at napakakinis ng mukha. Sabi nga ni Janriel Cuadro-Alas Casimero, nang hihinayang siya, bakit hindi man lang nadungisan ni Marlon Tapales ang mukha ni Naoya Inoue? Dahil kung siya daw ang makakalaban ni Inoue, ay pugot ulo daw si Inoue. Ayon kay angas ng Pinas Janriel Casimero. Tagal na daw nadungisan ang record nito. Nakaranas na ng tulog ng mahimbing itong Japanese monster sa taas ng lona. Samantala, kinumpirma naman ni Naoya Inoue na under negotiation na siya para depensahan ang kanyang undisputed super bantamweight titles sa susunod na taon, 2024. Hindi pa niya sinasabi kung sino itong makakalaban niya. Pero bali-balita na posibleng si WBC mandatory Mexican bad boy Luis Pantera na ang susunod na makakalaban niya. Tingin niyo mga lods, ano ang mangyayari kapag naglaban si Inoue at Luis Nery? Inamin naman ng ating kababayan, former unified WBA and IBF super bantamweight champion Marlon the Nightmare Tapales, na sobrang napakabilis daw ni Inoue at napakahusay pagkatapos ng talo niya via knockout sa kanilang unification bout. Inamin ni Marlon Tapales na hindi daw siya makasabay sa bilis ni Naoya Inoue. 2 kanan ang ipinatama ni Inoue kay Tapales sa round 10 para mapanulunan ang undisputed World Super Bantamweight Championship noong December. Isa sa mga taong sumuporta sa kanya sa kanyang karera sa boxing. Pero kahit daw nasa kanya na lahat ng 4 na belt, gusto pa rin daw niyang lumaban. Sabi ni Inoue na si Tapales daw ay napakatibay, kaya nagulat daw siya dahil napakatibay nga ni Tapales at may mahigpit daw na depensa. Mahusay daw magtago si Marlon Tapales na nasasaktan na pala siya. Hindi daw niya pinapakita na ang mga suntok ni Inoue ay dinudurog na pala siya. Kaya nasurpresa daw si Inoue nung bumagsak si Tapales sa round 10. Nangako naman si Tapales na muli siyang magbabalik sa boxing. Wala naman daw siyang reklamo sa naging resulta ng laban dahil pares daw ito. Sabi ni Marlon Tapales na sobrang napakabilis daw si Inoue. Inilimitahan si Inoue sa single digits na may patama na suntok sa round 7 at round 8. Ayon ito sa CompuBox. Ang 2-punch combination na ibinanat ni Inoue na magmumula kung saan-saan. Tulad nitong taga-Australia na si Sam Dagos Goodman, may 17 wins at walang talo at may 7 na knockout. Si Sam Goodman ang IBF and WBO mandatory contender.
Itong si Murodjon Akhmadaliev naman ay naghahamon din kay Inoue. Si Akhmadaliev ay may record na 12 wins with 9 knockout at 1 loss. Si Akhmadaliev naman ay may hawak ng top spot sa WBA. At itong si Luis Pantera Nery naghahamon din kay Inoue. May record itong 35 wins with 27 knockout at 1 loss. Siya ang number 1 sa WBC. Inamin nga ni Inoue na nakikipag-negotiate na siya para sa kanyang next Naoya Inoue na nakuha niyang knockout sa impresibong paraan. Itong laban daw niya kay Tapales ang pinaka-intense na laban na naranasan niya. Buti na lang daw ang kanyang corner ay todo ang motibasyon sa kanya at pinanatili siyang focus sa buong laban. Kaya humanga din daw itong si Inoue kay Tapales dahil sa matinding hamon na ibinigay nito sa kanya. Di daw katulad din Nonito Donaire, Paul Butler at Stephen Fulton na brutal niyang winasak ang mga ito, na kahit isang round daw ay hindi siya natalo sa mga ito. Hanggang 122 pounds, hindi pa raw nakakatagpo si Inoue ng makakalaban na makakasabay sa kanya. Dagdag pa ni Mike Coppinger na ito daw balitang susunod na mga kalaban ni Inoue na sina Luis Nery at Sam Goodman ay parehong talented fighters. Pero pareho daw ang mga ito na tingin niya na hindi makapagbibigay ng hamon kay Inoue. Kumbaga, easy fight lang para kay Naoya Inoue itong sina Luis Nery at Sam Goodman. Samantala, ayon naman kay Rolando Gabriel D na kailangan daw ni Marlon Tapales ng isang tune-up fight pagkatapos ng talo niya kontra Naoya Inoue. At sinabi naman ni Janriel Cuadro Alas Casimero na mas maganda ang ipapakita niya kaysa na ipakita ni Tapales kontra Inoue. Kaya ano kaya daw kung sina Marlon Tapales at Janriel Casimero ang paglabanin para magkaalaman na, dahil hindi rin naman pwede lumaban si Cuadro Alas kay Naoya Inoue pagkatapos ng tabla na laban niya kontra sa semi-retired na boxer na si Yukinori Oguni. At kapag tinalo ni Cuadro Alas si Tapales ay pwede na siyang lumaban kay Naoya. Ito naman mga lods ang mga clippings ng mga pinag-usapan natin kanina. Papasalamat ako sa Panginoon na tapos na ang laban at saka hindi man ako pinalad pero ginawa ko po ang lahat sa laban. Yung laban niya parang hindi niya pinakita na gusto niya manalo sa laban. Pero maganda naman yung pinapakita niya. Defense. At saka natakot kasi siya. Natakot siya sa muntok, no? Defense lang yung ano niya. Yung pinakita niya. Wala siyang pinakita nga gustong manalo. Pero alam niya yung sa first round pa lang, alam niya na mahirapan talaga siya kasi si Naoya pag tapos na suntok atras agad, tapos sobrang lakas talaga, may lakas talaga siya. Pero para sa akin, lahat ng malakas pinataob ko. Yung ano nga yung sino yung malakas na si Solani Katie, may 11 knockout yun. Pinakamalakas yun sa division namin dati. 11 seconds. O 11 seconds, pero pinatulog ko lang ng 4 na round. 3 round? 3 round pa. So, yun. Hindi man lang nagalusan si Naoya, no? Putik na. Hindi man lang nagalusan si Naoya, no? Putik na. Ito mga lods, panoorin natin ang highlights ng laban ni Janriel Casimero kontra Japanese Ryo Akaho, kung saan tinapos lang ito ni Cuadro Alas sa loob lang ng 2 rounds at winasak ang panga ni Akaho.